Magandang umaga o gabi sa inyo, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Paulo. Naninirahan dito sa isang baryo ng Agusan del Sur. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking karanasan nang minsang kamuntik-muntika na akong mabiktima sa isang handaan. Tandang-tanda ko pang taong 1992 nang maganap ang mga pangyayaring ito, mga kaaswang. At noong mga panahong iyon ay masasabi kong dakilang lakwatsero ako. Sa edad na 19 ay kung saang-saang kasulok-sulukan ng baryo, sityo o purok ako nakakarating. Lalo na sa tuwing may mga handaan, partikular na sa mga piyestahan. Siya nga po pala. Sa tuwing naglalakwatsa ako ay kasama ko ang mga kaibigan kong si Joel at Bernard. Palagi ko silang kasama kahit saan man akong magpuntang mga handaan o kaya naman ay inuman. Kulang na nga lang sa bahay na namin sila manirahan. Araw ng Sabado, habang naglalakad ako pauwi ng bahay, ay nakita kong pasalubong sa akin si Bernard. Nakangisi ito ng nakakaloko habang papalapit. Nang tuluyan na siyang makalapit sa akin, ay tinanong ko siya kung bakit ganoon na lamang ang pagkakangisi niya. "Tara tol, sama ka sa amin ni paring Joel." Nakangiting wika niya sa akin. "Sama? Saan naman kayo pupunta? Huwag mong sabihing inuman na naman ang pupuntahan niyo." Saad ko sa kanya. "Haha, tumpak. Tama ka nga dyan, tol. May inuman nga sa pupuntahan natin. Kaya sama ka na ha. Pupunta tayo sa baryo ng kakilala ni tatay." Aniya. "Anong mayroon? Bakit may inuman?" Tanong ko ulit sa kanya. "Kaarawan ng kakilala ni tatay. Tiba-tiba na naman tayo sa pagkain nito." Masayang wika niya sa akin. Teka lang. Saang baryo ba tayo pupunta?" Kunot noong tanong ko uli sa kanya. Naiinis nang nagwika sa Bernard. Natigilan ko na raw ang katatanong ko sa kanya. Basta't sumama na lang ako sa kanya at huwag nang magtanong-tanong pa. "Basta, sumama ka na lang sa amin. Dami mong tanong. Naiirita na ako sa iyo." Inis niyang wika sa akin. Una, sasama na ako. Eto naman nagtatanong lang. Nagagalit ka agad." Nakangiti kong wika sa kanya. "O teka, saan ka na naman pupunta?" Tanong ko sa kanya nang makita kong sumabay siya sa akin. Nakabusangot na sinabihan niya akong sasabayan niya akong pauwi sa bahay. Pupunta sana siya sa bungad ng baryo, kaya lang ay nagbago na ang kanyang isipan. Sasama na lang daw siya sa akin sa bahay at makikipagkwentuhan. "Iyan, dyan ka magaling. Palibhasa wala kang ginagawang trabaho, di punggol ka. Kaya pwede kang maglakwatsa kahit anong oras." Iiling-iling kong wika sa kanya. Natawa naman siya at sinabayan na nga ako. Sa pagpapatuloy nga ng paglalakad namin, ay kung ano-ano ang mga napagkwentuhan namin. Hanggang sa napadako na kami sa usapan patungkol sa gumagalang aswang umano sa mga karatig baryo. Ayon sa kaibigan ko, nabalitaan niya raw na may nananalasang aswang sa karatig baryo. Ang sabi-sabi pa nga na may nabiktimang buntis daw ang nasabing aswang. Namatay ang sanggol sa sinapupunan
at nasa kritikal na kondisyon naman ang ina. Tinanong ko ang kaibigan ko kung paano nakakasigurong aswang nga ang bumiktima doon sa buntis. May nakakita ba o may nakasaksing pinatay ng aswang ang ipinagbubuntis ng ali? Baka naman kwentong barbero lang ang usap-usapan sa Karatig Baryo, tol. Nagpapaniwala ka naman. Nakangiting sad ko. Hindi, tol. Totoo talagang sinasabi ko. Kahit nga si tatay naniniwala eh. Minsan na raw kasi siyang may nakasalubong na matandang babae. Noong gabing pauwi siya sa bahay. Galing siya sa Karatig Baryo noon. Giit pa ng kaibigan ko. Oh, tapos, anong meron doon sa matandang nakasabayan niya? Tanong ko sa kanya. Ang sabi ni tatay, may kakaibang kutob siyang nararamdamang may kakaiba doon sa matanda. Dahil sa noong binatay niya ang matanda, ay tinitigan lamang siya ng masama. Tapos, dire-diretso na daw iyong umalis. Pahayag niya. O tapos, ano nang kasunod nun? Muling tanong ko. Sinabi niyang matapos batiin ng kanyang ama ang matanda, hindi na ito sumagot. Pagkus ay tinitigan lamang ito ng masama. Pinalaywala na lamang ng kanyang ama ang ginawang iyon ng matanda. Subalit noong malapit na siya sa puno ng kawayan at wala ng kabayan ay nakaramdam siya ng mahihinang paghangil. Noong unay hinayaan niya lang ang naririnig. Sa pag-aakalang ligaw na hayop lamang ang narinig niya. O kaya naman ay isa sa mga alagang hayop ng baryong pinanggalingan niya. Pero hindi nagtagal ay ganoon na lamang ang gulat at panghilakbot niya. Nang makarinig siya ng isang nakakatakot na huni ng wakwak. Noong lingunin niya ang pinanggalingan ay natanaw niya ang matandang babaeng nakasalubong niya. Buwagag ang mga buhok at nagtataasa na aakalain mong iniangat iyon ng hangin pa itaas. Habang patuloy niya pa rin naririnig ang mahihinang pag-angil na may panakanakang huni ng wakwak. At nabapatid niyang nanggagaling na iyon sa matandang babae. Dahil sa takot na nararamdaman niya ay mabilis pa sa 4:00 kumaripas na siya ng takbo. Takot na takot umano ang ama ng kaibigan ko ng mga sandaling iyon. Kaya naman wala na siyang pakialam kung magkasugat-sugat man ang kanyang paa o magkatusok-tusok. Sa kadahilan ng dahil sa labis na pagkatakot niya, ay natanggal ang kanyang kabilang tsinelas at naiwan ito sa daanan. Hindi na niya sinubukan pang balikan iyon dahil baka mamaya ay bigla na lamang sumulpot ang aswang na naririnig niya at lapain siya. Alam mo, tol, tawang-tawa pa nga ako noong dumating si tatay sa bahay namin eh. Tagaktak ang pawis niya at halos maligo na nun. Habang nagkukumahog na makapasok sa loob ng bahay. Dagdag pa ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinasabi ng kaibigan ko o hindi. Nang tignan ko kasi siya ay seryoso ang kanyang pagmumuka. Natigil lamang ang pagkukwentuhan namin tungkol sa aswang. Nang makarating na kami sa bahay namin. Noong sumapit na nga ang araw ng usapan naming magkaibigan, ay mag-aalas 4 pa lang ng hapon ay naroroon na ang mga ito sa bahay namin. Ang aga nyo naman yata, tol. Mukhang kating-kati na ang mga paa ninyong pumunta sa baryong may handaan na. Pagbibirong saad ko sa kanila. Paano kasi, tol? Itong kaibigan nating si Joel. Ang akala ko ay mamayang alas 5 pa tayo aalis. Abay, nagulat na lamang ako.
Anong oras pa lang nandun na sa bahay? Nakatawang wika pa ni Bernard sa akin at napapakamot ng ulo. Kakamot-kamot sa ulo namang nagwika si Joel na kaya siya maaga sa bahay ni Bernard. Yun ay dahil sa tinakasan niya ang kanyang mga magulang. Marami na naman kasing iuuto sa kanya ang mga iyon sa oras na malaman umano na mga itong may lakad siya. Sige na tol. Magbihis ka na para makaalis na tayo. Utos sa akin ni Bernard at tinapik niya pa ako sa balikat. Ay, ano pa nga ba ang magagawa natin? O siya, sandali lang at magbibihis lang ako para makaalis na tayo. Wika ko sa kanila. Kaagad na nga akong pumasok sa silid tulugan at nagbihis na. Matapos kong makapagbihis ay nagpaalam na ako sa mga magulang ko. Hindi ko na hinihintay pa ang sagot ni nanay dahil alam ko namang magdadadakdak muna siya bago ako payagan. Sa pagdaan ng ilang minutong paglalakad ay tinanong ko si Bernard kung alam ba ng kanyang ama na pupunta kami sa bahay ng kaibigan nito. Oo, alam niya tol. Kaya lang, ayaw niya akong payagan kaya nagsinungaling na lamang ako sa kanyang may pupuntahan tayo sa ibang baryo. Hindi doon sa bahay ng kaibigan niya. Nakangising tugon niya. Sira ulo ka talaga. Paano kung nasa kasarapan na tayo ng inuman tapos biglang dumating ang tatay mo? E di mayayari pa tayo. Wika ko sa kanya. Hindi yun tol. Hindi pupunta si tatay sa handaan dahil narinig kong hindi siya pinapayagan ni nanay. Ayaw ni nanay na lumabas ng bahay si tatay dahil malaki ang kasalanan niya kay nanay. Mayabang na saad ng kaibigan ko. Kasalanan? Bakit tol? Anong kasalanan ng tatay mo? Huwag mong sabihing ng babae na naman ang tatay mo. Kaya galit na naman ang nanay mo. Tanong ko. Sinabi mo ba? Ewan ko ba? Kung bakit napakababaero ng ama kong iyon. Di na nakontento sa aking ina. Kung wala lang akong respeto sa kanya, baka sinapa ko na siya nang sa ganun ay malaman niya kung ano ang mga maling pinagagawa niya. Napapailing na wika niya. Pinayawan ko siyang huwag nang makialam sa problema ng kanyang mga magulang. Dahil walang ibang makakaresolba ng mga problema nila kundi silang mag-asawa lang. Yun na nga ang ginagawa ko tol. Hindi na ako nangingialam sa problema nila. Kaya lang ay nababanas lang talaga ako sa ginawa ng aking ama. Wag na wag ko lang talagang makikitang sinaktan niya ng pisikal ang aking ina. Dahil talagang may kalalagyan siya. Tugon nito. Makalipas ang ilang sandaling lakaran ay napansin kong papunta na kami sa liblib na daanan. At parabang palayo na kami ng palayo sa mga tao at mga kabahayan. Tol, sigurado ka bang tama pa tong dinadaanan natin? Tanong ko sa kaibigan ko. Oo naman tol, huwag kang mag-alala. Kabisado ko ang daanang ito. Tugon ng kaibigan ko na may halong pagyayabang. Sa bagay, kabisado mo nga pala to kasi nakailang beses ka nang nakapunta sa bahay ng kaibigan ng tatay mo. Saad ko. Naisip ko ring bakit ko nga ba naitanong sa kaibigan ko kung tama ba ang lugar na dinadaanan namin. Gayong naalala kong ilang beses na pala siyang nakapunta doon. Tahimik lamang kaming sumunod ni Joel sa kaibigan naming si Bernard. Wala nang imikan habang naglalakad patungo sa pupuntahan. Makalipas ang mahigit isang oras
ay nabungaran na namin ang baryo. Pagkapasok namin sa baryo ay may nakasalubong kaming lalaking kaedaran lang din namin. Napakunot noon naman ako nang makita kong ngingiti-ngiti ang lalaki sa kaibigan naming si Bernard. Sa tansya ko, Sir Casper, ay kaedaran nga lang namin ang lalaking ito. Nang tuluyan na itong makalapit, ay doon pa lamang namin nalamang kakilala pala ni Bernard ang lalaki. Masayang nakipagbatian sa amin ang lalaking nagpakilalang si Ryan. Para naman hindi maging bastos ay gumanti kami ng masayang pagbati dito. "Teka, saan ang punta ninyo?" tanong sa amin ni Ryan. Masayang sinabi ni Bernard na pupunta kami sa handaan sa kakilala ng ama niya. Napabulalas naman si Ryan na saktong-sakto pala dahil may handaan din sa kanila. "Sandali, pwede ko ba kayong imbitahan muna sa bahay namin? Para naman makapagkwentuhan tayo. Nakaraan kasi ay hindi tayo nakapag-usap ng matagal eh. Nagmamadali kasi ako noon." Paanyaya ni Ryan. Sandaling tumingin sa amin si Bernard. Pagkatapos ay nagtanong siya kung pwede ba raw kaming dumaan na muna sa bahay ni Ryan. "Sige tol, ikaw ang bahala. Total, parehas lang namang handaan ang pupuntahan natin eh," saad ni Joel. Nakita kong mas lalong lumapad ang pagkakangiti ni Ryan at napansin ko sa kanyang mga mata na para bang may kakaiba siyang iniisip. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip ng hindi maganda at bigla akong kinutuban ng hindi maganda rin. Sandali lang at may bibilhan lang ako dyan sa tindahan," ika sa amin ang kakilala ni Bernard. Tumango si Bernard at nagpresentang sasamahan na umano namin ito. Sinabi naman ni Ryan na hintayin na lamang namin siya at huwag nang sumama dahil sandali lang naman siya. Kaagad na ngang nagmadaling maglakad si Ryan papunta sa tindahan. Makaraan lamang ang ilang sandali ay sabay na kaming naglakad papunta sa bahay ng kakilala ni Bernard. Habang naglalakad kami, ay magiliw na nakikipagkwentuhan si Ryan sa amin. Pero kahit na magiliw siyang nakikipagkwentuhan mga kaswang, ay hindi pa rin mawala-wala sa aking isipan ang kakaibang napansin ko sa ikinikilos ng lalaki. Hindi naman sa nanguhusga ako, pero base sa nararamdaman ko ay mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking ito. Sa katagalang pag-uusap nga ay nalaman kong nililigawan pala ni Bernard ang pinsang dalaga ni Ryan. Nagulat ako at tinanong si Bernard kung bakit hindi ko alam na may nililigawan pala si Bernard sa baryong pupuntahan namin. "Nakakatampo ka naman tol. Ang buong akala ko ba ay wala tayong sekreto sa isa't isa. Bakit ngayon hindi ko alam na may nililigawan ka pala?" Kunwaring pagtatampong saad ko kay Bernard. "Ikaw paring Joel, alam mo bang may nililigawan pala tong si paring Bernard?" Baling na tanong ko kay Joel. Sunod-sunod namang umiling si Joel at sinabi niyang hindi niya rin alam. Ang alam niya lang ay pumupunta sa baryong kinaroroonan namin sa Bernard. Yun ay dahil sa kaibigan ng ama nito. Yun pala'y may iba ng kababalaghang ginagawa si Bernard. "Mga timang, kailan ko lang naman nakilala ang pinsan ni Ryan. Isa pa, isang beses pa lang akong umakyat ng ligaw sa bahay nito." Pangangatwira ni Bernard. "Kailan mo lang pala nakilala ang pinsan ni Ryan? Niligawan mo na kaagad? Abay, napakatinip mo nga namang lalaki ano?"
Tatawa-tawang wika ko. Siyempre naman tol, mahirap nang maunahan. Ang ganda kaya ng pinsan ni paring Ryan, di ba? Nakakangiting tugon ni Bernard. Talaga lang ha, parang interesado tuloy akong malaman at makita ang dalagang nililigawan mo. Saad ko. Natawa naman si Bernard at nagwikang totoong maganda ang dalagang nililigawan niya. Kung gusto ko raw makita ay sumama ako sa kanya. Sa susunod na aakyat siya ng ligaw. Sana may hagdan para makakyat. O, teka lang saglit paring Ryan. Nandyan ba sa bahay niyo ngayon si Alona? Tanong ni Bernard sa kakilala. Napansin kong nag-aalangang tumango si Ryan. Pero sa huli, narinig kong sinabi niyang nasa bahay umano nila ang dalagang pinsan niya. Oh, hindi tamang-tama pala. Makikita niyo na ang napakagandang dalagang nililigawan ko. Sinasabi ko sa inyo, unang tingin pa lang kay Alona ay talagang mamamangha na kayo sa kagandahan niya. Pagyayabang pangwika ni Bernard sa amin. Hindi nagtagal ay naglakad na kami sa maliit na daanang kasya lamang ang pang-2 tao. Yun bang magkasalubong lang kayo? Habang naglalakad ay nakikita kong marami na ang mga napapalingong tao at pinagtitinginan kami. Sa isip-isip ko, ganun siguro talaga kapag bagong dayo ka lang sa ibang baryo. Pinagtitinginan kami ng mga kadalagahan at maging ang iba pang mga taong nakatayo sa gilid ng daanan ay nakatitig rin sa amin. Kaya lang habang tumatagal ay medyo nakakailang na ang mga tingin ng ginagawa ng mga taong nadadaanan namin. Ibang-iba kasi ang pagkakatitig ng mga ito sa amin, Sir Casper. Dahil sa parabang nais kami nitong tumugin. Mga kaibigan ko po ang mga ito, kaya sana ay paraanin niyo sila at huwag galawin. Rinig kong wika ni Ryan sa mga taong dahan-dahang naglalakad papalapit sana sa amin. Nakaramdam ako ng kilabot ng mga sandaling iyon dahil sa tila ba biglang nag-iba ang simoy ng hangin sa paligid at bigla itong umalinsangan. Idagdag pang magdidilim na ng mga oras na iyon. Napansin kong binilisan na ni Ryan at Bernard ang paglalakad. Kaya naman binilisan na rin namin ni Joel ang maglakad. Makalipas lang ang ilang sandali at abot tanaw na ni Ryan ang kanilang bahay, ay agaran na niya kaming sinabihang magmadali ng maglakad para makarating na kami sa bahay nila. Pagkalapit namin sa kanilang bahay, ay nagulat pa kami. Nang bigla na lamang kaming hablutin ng isang may katandaang lalaki at agarang pinapasok sa loob ng bahay. Napasigaw naman ako dahil sa takot at pagkabigla nang makapasok na kami sa loob ng bahay dahil sa agarang ibinagsak ng matandang pintuan ng isara iyon na para bang may iniiwasan ng mga itong makita kami. Lechogas, bakit ang tagal mong makabalik? At may kasama ka pa talaga? Pigil na galit ng sabi ng lalaking may katandaan na. Pasensya na po tay. Nakasalubong ko kasi si Bernard kasama ang mga kaibigan niya. Kaya inaya ko na. Sayang naman kung walang pumunta sa kaunting salo-salo natin. Paghingi ng pasyensya ni Ryan habang nakayuko. Napakunot-noo naman ako at naguguluhan na sa mga pangyayari. Kung kaya napatanong na lamang ako sa mga taong naroroon sa loob ng bahay kung ano ba ang ibig sabihin ng mga ito. Sa kadahilan ng nakakarinig akong nagwika ang nagpakilalang ama ni Ryan na delikado raw ang kanilang baryo. Kaya dapat daw ay walang aabutan ng takip silim
sa labas ng bahay. Ano po ba talagang nangyayari? At bakit parang tarantang-taranta po kayo? Kabadong tanong ko ulit. Pinaupo muna kami ng ama ni Ryan bago ito nagsalita. Ayon pa dito, ilang araw nang may sunod-sunod na nangyaring kababalagan tuwing gabi. May mga nabibiktimang hindi malamang nilalang sa kanilang baryo. Kaya naman pinag-iingat ang lahat ng mga taong naninirahan sa baryo dahil dalawang kalalakihan na ang natagpo ang wala ng buhay sa talahiban. Wak-wak ang mga tiyan at wala ng lamang loob. Noong una, ang buong akala nila ay may kaalitan lamang ang mga taong natagpuan sa talahiban. Kaya't walang awa iyong kinitila ng buhay. Subalit noong may kamuntikan ng mabiktima ng nakakapangilabot na nilalang, ay doon na naalarma ang lahat. Sa kadahilan ng ayon sa taong kamuntikan ng mabiktima, noong una ay may nakasalubong raw itong matandang babae. Buhaghag ang buhok at mabalasik ang mga matang hindi inaalis ang pagkatitig sa lalaki. Noong makalagpas na ang matandang babae ay gayon na lamang ang takot na nararamdaman ng lalaki sa kadahilan ng bigla na lamang tumigil sa paglalakad ang matanda at hinarap daw ang lalaki. Pagkatapos ay walang sabi-sabing bigla na lamang umano itong dinambahan ng bruhang matanda at walang pag-alinlangang pinagkakalmot ito. Mabuti na lamang daw ay nakasigaw ang lalaki at nagkataon namang may napapadaang dalawang kalalakihang galing sa bukid. Kung kaya't natulungan ang lalaking dinumog ng aswang. Subalit bago pa man makalapit ang dalawang lalaki, ay mabilis nang kumaripas ng takbo ang aswang. At sa bilis na mga pangyayari ay nakatakas ang aswang at hindi na nahabol pa. Simula noon ay mas pinaigting pa ang pag-iikot ng mga barangay tanod tuwing gabi. Inigpitan na rin ang mga naninirahan sa baryo na kailangan bago pa man sumapit ang alas 7 ay nasa loob na ng bahay ang lahat. Matapos kong marinig ang kwento ng ama ni Ryan, ay nakaramdam ako ng takot. Napawi lamang ang takot na nararamdaman ko nang makakita ko ng magandang dalagang naglalakad papalapit sa amin. Mistisa ang dalaga at mapagkakamalan mong may lahing Kastila. Habang papalapit siya ay hindi ko mapigilan ang sarili kong mapatitig sa dalaga. Kung hindi pa ako tinapik ni Bernard sa braso ay hindi pa ako makabalik sa ulirat. "Boy, huwag mong masyadong titigan. Nililigawan ko yan. Magiging nobya ko ang dalagang yan." Pabulong na wika sa akin ni Bernard. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Kaya naman mabilis na akong nagbawi ng tingin at sa iba na lamang ibinaling. Maya-maya pa, napaigtad ako nang bigla kaming nakarinig ng malakas na lagabok sa taas ng bubungan. Sakto pa namang sinakop na ng kadiliman ang buong kapaligiran, kung kaya't mas lalo akong kinabahan. Imbis na inuman at purong pagkain ang pinuntahan namin, hindi pa man kami nakakakain, ay mukha yatang hindi ako matutunawan sa labis na kabang nararamdaman. Dito lang kayo ha. Huwag kayong lumabas. May titignan lang ako sa labas ng bahay. Matapang na wika ng ama ni Ryan at agaran ng kumuha ng itak. Tapos ay mabilis nang lumabas. Matapos kaming pagsabihan ng ama ni Ryan, bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na pag-angin sa labas ng bahay. Kaya naman abot-abot ang kabang nararamdaman ko. Sa totoo lang mga kaaswang, noon pa lamang ako nakaramdam ng matinding takot
lalo na nung makarinig kami ng malakas na huni ng wakwak. Mabilis nang tumakbo palabas si Ryan habang ang dalagang si Alona naman sinabihan nitong isara agad ang pintuan. Teka lang, anong gagawin ni Ryan at ng ama niya sa labas ng bahay? Nahintakutang tanong ko. Ano pa nga ba? Saad ni Bernard. Mga aning, baka kung ano ang mangyari sa kanila sa labas ng bahay. Tara, tulungan natin. Bulalas pa ulit na wika ni Bernard sa amin. Akmang tatayo na sana kami para lumabas ng bahay. Ngunit mabilis kaming pinigilan ng ina ni Ryan. Hayaan daw naming ang kanyang mag-ama na ang bahala sa labas ng bahay. Nag-aalala man ay sinunod na lamang namin ang sinabi ng ina ni Ryan. Kahit kinakabahan man ay pilit kong pinapakalma ang sarili. Huwag lang akong kabahan. Subalit noong marinig namin ang mga yabag papalayo at ang boses ng ama ni Ryan na nagsisigaw, ay kaagad na kaming sumilip sa sewang ng bintana. Nang makasilip na ako sa sewang ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang nilalang na may mahaba at makapal na buhok na halos umabot na sa lupa. Nanlilisik ang mga matang namumula at walang pakundangang dinambahan ang ama ni Ryan. Wala nang sali-salita pang mabilis na kaming tumakbo palabas ng bahay para tulungan ang ama ni Ryan. Pagkalabas ko ng bahay ay may nakita akong kalakihang bato. Kaya naman agaran ko itong pinulot at mabilisang inihampalo sa aswang. Saglit akong natigilan noong tumingin sa akin at umangil ang aswang. Ngunit bago pa man ako makakilos uli, ay mabilisan ng tumakbo ang aswang papasok sa kagubatan. Nakita kong mabilis na hinabol ng mga kaibigan ko ang aswang papasok doon sa kagubatan. Kaya naman sumunod na rin ako sa kanila. Habang tumatakbo ako ay nakaramdam ako ng kakaibang ihip ng hangin. May mga naririnig na rin kaming mahihinang pag-angil ng hayop sa paligid. Tol, bilisan na natin. Hanapin natin ang aswang at huwag hayaang makawala pa yon. Lintik lang ang walang ganti. Kinantin niya ang aking ama. Yari siya sa akin ngayon. Galit na saad ni Ryan. Sasagot na sana ako nang bigla na lamang kaming nakarinig uli ng malakas na huni ng wakwak. Kung kaya't hindi na kaming nagpatumpik-tumpik pa at talagang kumaripas na kami ng takbo. At tinonton kung nasaan ang naririnig naming huni ng wakwak. Sa bilis ng pagtakbo ko, pagkaramdam ko ay parang nakalutang na lamang ako at hindi na lumalapat ang mga paa ko sa lupa. So parang lakas na rin ang pagkabog ng dibdib ko. Halos mabingi na ako sa labis na kabog ng dibdib ko at para bang nagtatambulang mga daga iyon. Sinuot na namin ang mga nagtataasang talahiban. Mahanap lamang ang aswang. Dahil gigil na talaga si Ryan na mahanap iyon at maiganti ang kanyang amang marami ng sugat. Mabuti na lamang at may buwan ng gabing iyon. Kung kaya naman ay hindi kami nahihirapang tuntunin ang dinadaanan namin. Hindi nga nagtagal ay natuntun din namin ang aswang. Mabilis na nilapitan iyon ni Ryan at walang habas na pinagtatataga gamit ang itak na bitbit kanina ng kanyang ama. Ayaw kang animal ka. Sinaktan mo ang aking ama. Pinanggigigilang pinagtatataga ni Ryan ang aswang. Habang kami namang magkaibigan, kahit na takot ay kinorner namin ang aswang upang sa ganon ay hindi ito makatakas. Nung makita na naming nakahandusay na sa lupa ang aswang ay
Hinatak na ni Bernard si Ryan. Sinabayan na itong bumalik na kami sa bahay nila. Dahil sa paniguradong hindi na rin magtatagal ay babawian na ng buhay ang nasabing aswang. Mabuti na lamang ay nakinig si Ryan. Tinigilan na nitong tagayin ng aswang. Nang makabalik na kami sa bahay ay kasalukuyang ginagamot na ng ina ni Ryan ang kanyang ama. Sinabi naman namin sa kanilang napuruhan ni Ryan ang aswang at mukhang hindi na magtatagal pa ang buhay nun. Pasensya na kayo mga tol. Nakakahiya. Ito pang nadatna ninyo sa bahay namin, imbis na kasiyahan. Nahihiyang wika ni Ryan. Ano ko ba tol? Wala yun. Pwede pa naman tayong mag-inuman mamaya eh. Tugon ni Bernard. Ngumiti ang ama ni Ryan at nagsabing marahil ay nalaman ng aswang na iyon na may dayo sa bahay nila. Kaya naman sinundan kami nito at pinagbalakan kaming biktimahin. Matapos nga ang kaganapan ng gabing iyon, ay patuloy pa rin ang pag-iinuman namin. Kinabukasan na kami umuwi dahil hindi kami pinayagan ng ama ni Ryan na umuwi sa gabing iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Salamat din sa apo kong nagtiyaga na magsulat sa kwentong ito. Ingat po at hanggang ngayon na matanda na ako ay paborito ko pa rin ang kape. Sana kayo rin. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jane, isang professional mountaineers at kasapi sa samahan ng mountaineers sa Pilipinas. Kasalukuyan din po akong private nurse. Isang event na mountaineering adventure ang aking sanalihan sa isang sikat na bundok sa Pilipinas. Masaya kaming umakyat sa napakataas na bundok na iyon. Kami lamang na mga professional hikers ang binigyan ng permit. Kasama namin ang iba't ibang magagaling na mountaineers sa Pilipinas. Natapos namin ang mahalagang event na iyon at masaya kaming mag-uuwian na sana. Pero 10 sa aking mga kasamahan ay nag-akit pabalik at mayroon daw silang nakitang magandang spot at kailangan daw namin iyong makuha ng litrato at nang maipadala sa aming grupo. Lahat ay abala na at lahat ay may mga trabaho na. Kaya naman 10 lang kaming magkakasama ang bumalik. Kaya lamang sa tindi siguro ng aming kasabay kang makapanhik sa kabilang parte ng bundok. Sa ibang daan kami tumungo at ang sabi ng aking kasamahan ay shortcut daw iyon. Tiwala kami sa isa't isa dahil kami ay mga professional sa ganoong larangan. Sanay kami sa mahihirap na daan at mga tirik na bangin ang aming dinadaanan. Isang gabi kaming nananatili sa isang tent sa mababang bahagi pa lamang ng kabundukan dahil ang gusto namin ay madaling araw kaming aakyat sa taas upang kitang-kita namin ang kagandahan ng paligid at ang pagsikat ng araw. Masaya kaming nagsasalo-salong kumain at nag-inuman ng konti. Pagkatapos ay nagpahinga na rin. Upang saktong 4:00 ng umaga ay sabay-sabay kaming babangon at muling maglalakad patungo sa sinasabi ng aming kasamahan na napakagandang lugar na iyon. 5 kaming babae at 5 lalaki kasama ko ang aking matalik na kaibigan at kababatang si Mitch. At siya ang lagi kong kasama sa mga kabundukang mahihirap akyatin. Matapang kasi ito at parang lalaki kong kumilos.
Pero babae siya at may naging ka-live-in na rin. Ilan na nga bang kabundukan ng aming napanhik at sa aming mga pinagdaanan. Marami ang umahanga sa aming grupo dahil kahit kailan hindi kami napahamak. Bagkus kami pa ay isa sa mga sumasagip sa mga baguhang mountaineers na napapahamak sa taas ng bundok. Mga profesional kasi kaming doktor, nurse at iba pa sa amin ay mga dating militar na sanay na sa kabundukan. At hindi na sila aktibo sa kanilang serbisyo at nagnegosyo na lamang. Ang aking kaibigan naman na si Mitch ay dati itong bodyguard ng isang politiko dahil nakapagtapos ito ng criminology. Kami ay may mga kaalaman. Ang iba sa amin ay may kaalaman din sa pagdarasal patungkol sa kabundukan. Pero hindi ko sukat akalain na ang aming pag-akyat noon sa bundok na yon ay ikakasawi sa ilan sa amin at ikapahamak pa ng kaibigan kong si Mitch. Ang kabundukang ito ay traidor, wika ng mga magsasaka. Malimit daw na umuulan sa taas pero mainit naman sa ibaba ng bundok. Natatawa naman kami dahil normal lang iyon. Dahil iyon sa ecosystem ng kabundukan. Kaya sanay na kami sa ganoong klima. Pero dahil siguro pinaglaruan kami ng tadhana at ang mga nilalang na hindi namin nakikita sa kabundukang iyon, iniligaw nila kami. Madaling araw pa lang kaming naglalakad na at eksaktong 4:00 ng umaga. Bigla ang katahimikan ng paligid at kay sarap ng hangin na para ba kaming inaantok muli. Umakyat kami patungo sa gusto naming destinasyon at ang aming hangarin ay mapuntahan nga ang sinasabi ng kasamahan namin na magandang tanawin. Tama naman ang lugar na aming tinatahak pero may kakaiba talaga sa paligid. Napuna agad iyon ni Mitch. Dahil sa tagal na naming naglalakad, saktong 5:00 na ng umaga noon. Pero hindi pa rin lumiliwanag sa lugar na kinalalagyan namin. Napakahaba ng kapatagan kumpara sa pataas na aming lalakarin. At maging ang kasamahan namin ay nagtataka na rin. Dapat ang lugar na ating tinatahak ay papanhik na. Bakit kaya nananatili tayong naglalakad sa kapatagan? At dumarami ang mga puno na hindi ko nakilala. Naliligaw yata tayo. Saad ng aking kasama. Bumulong naman si Mitch sa akin at sinabing, "Hindi tayo naliligaw. Inililigaw tayo." Saad ng kaibigan ko at halata kong atubili ito. Anong ibig mong sabihin, Mitch? Hindi kita maintindihan. Ano ba ang nararamdaman mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? May panganib ba? Tanong ko. Umantabay ka lang sa akin, Jane. Huwag na huwag ka lang lalayo sa akin. Kakaiba ang aking nararamdaman. Naliligaw tayo at mali ang tinatahak ng ating destinasyon. Hindi ko maunawaan ang mga sinasabi ni Mitch. Hindi ko alam kung pinagtitripan lang ba niya ako or tinatakot. Subalit kilala ko ang kaibigan kong ito na marami itong alam sa kagubatan. Dahil ang kanyang mga ninuno, mga albularyo at purong taga-Quezon ito. At alam niya ang mga bagay tungkol sa mga nanliligaw sa kagubatan at mga engkanto sa kabundukan. Kaya tiwala ako sa kanya. At nananalig ako at hindi ako lumalayo sa tabi niya. Halindik, nasira ang ating kumpas. Hindi ko na may tama ang ating dinadaanan sa ginawa kong mapa. Tumigil muna tayo at hintayin nating mag-umaga. Saad ng aming leader. Maya-maya lamang umamoy na sa paligid ang napakasarap na ulam. Amoy minodo ito
na naghahalong amoy adobo ng baboy. Umaamoy din at umaalingaso ang amoy ng nilagang kamoting kahoy at lahat kami nagkatinginan. Nangilabot, walang sino man ang makapagsalita ng mga oras na iyon. Nasa gitna na tayo ng panganib. Kailangan nating mag-ingat. Iwasang bumanggit ng mga bagay na hindi dapat. At tayo manalig at magdasal. Mukhang hindi liliwanag sa ating lugar. Kaya kailangan nating gumawa ng ibang paraan. Bulong ng aming leader. Sabay-sabay kaming nagdasal. Ang sekretong dasal ng mga mountaineers. Ang aming anito ng paglalayag at aming mga kaalaman tungkol sa kalikasan. Bumilog kami at nagdasal ng nakapikit at hindi kami binigo ng aming anito at ang dasal namin ay tinupad. Agad na bumalik ang aming tamang daan at muling gumana ang aming kumpas. At sumang-ayon na ito sa dala-dala naming mapa at nakikita na namin ang sinag ng araw. Sanay na kami sa ganong pangyayari. Hindi maiiwasan sa isang lugar ng kabundukan na may madaanan kaming mga malilikot na mga nilalang na hindi natin nakikita. Ito ay dapat nating igalang. Makikiusap at tayo ay magdadasal at tayo ay kanilang pagbibigyan. Muli kaming lumakad at masaya kami at nagtatawanan na. Baliwala lang sa amin ang mga ganong bagay. Hindi na kami baguhan. Kaya siguro lumalakas ang loob namin. Pero isang kagubatan ng aming pinagtatakhan. Para itong sarado at parang ayaw kaming paraanin. Pero nakalagay naman sa mapa na pwede itong daanan. Maging ang kompas ay sumasang-ayon sa amin. Nagtaka ang aking kasamahan dahil ang mga puno at matataas na halaman dito ay hindi pwedeng tawiran ng mga ordinaryong tao lamang. Ang makakaraan lamang ay mga taong may kagamitan pang putol ng mga matitinik na puno. Kaya iniisip namin kung paano kami lalampas. Wala naman kaming ibang dadaanan kundi doon lang. Sinabi ko na lang na wag nang magpumilit. Gumawa na lang kami ng ibang daan upang hindi kami lumayo sa mapa naming ginawa. At muli kaming nagplano at tumigil pansamantala. Pero talagang doon lang sa kagubatang iyon kami dapat dumaan. Dahil kung kami ay magbago ng landas, baka maligaw na naman kami. Kaya nagpasya kaming ituloy ang pagdaan sa kagubatan na iyon. Hanggang sa makarinig kami ng mga sipol na parabang nanggagaling sa boses ng mga tao. At may huni din ng ibon na alam naming tao ang may kagagawan. Napaisip kami, malayo na ang lugar na iyon. Paano magkakaroon ng mga tao? At alam naming ang kagubatang iyon ay pinagbabawal ang manirahan ng mga tao. Dahil gobyerno na ang may-ari ng kabundukan na iyon. Hanggang sa ang sipol ay pahina ng pahina ang tunog. Maging ang huni ng mga ibon ay nawala na rin. At naging kalmado na ang paligid. Ang hangin ay nawala na rin at umaalinsangan na ang paligid. Nakakapaso sa balat ang kainitan ng hangin. At hindi ito pangkaraniwan. Muli kaming nataranta at nag-isip kung paano kami aalis sa lugar na iyon. Hanggang sa idinaretso na namin ang daan. At para bang itinuturo sa amin na doon kami dumaan. Hindi namin alam kung bakit sumusunod ang aming mga paa sa naririnig naming huni at sipol. Kahit pahina ito ng pahina, pero sumusunod ang aming mga paa at hindi alintana ang mga tinik sa mga halaman na aming dinadaanan. At isa muling kagubatan ng aming nilampasan at napamalagat kami sa aming nakita sa kabila nito. My God, bakit nagkaroon ng maraming bahay dito? Hindi ba bawal tumira dito? Wika ni Mitch.
Oo nga. At ang kanilang mga bahay ay parang mga sinauna na ang mga itsura. Hindi makabago. Tingnan ninyo, may mga bata pa at may matatanda. Tara, lapitan natin. Nakakapagtaka naman na hindi binanggit sa akin na may mga kabahayan pala sa lugar na ito. Napakalayo nito sa kabayanan. Paano sila namumuhay dito? Pagtataka pa ng aking mga kasamahan. Habang kami papalapit, naglapitan naman sa amin ang mga bata. At parang noon lang sila nakakita ng kagaya namin. Halos nasa 10 bata ang hinawakan kami at nagtatawanan. Para bang tuwang-tuwa sila at hinahawakan nila ang mga paa namin at braso. Ang mga bag naming dala pilit nilang hinihila at ang mga kalalakihan nakatingin lang sa amin. Ang mga matatanda ay nanlilisik ang mga mata sa amin na para bang galit ang mga ito. Kaya naisip naming magpaalam sa kanila at humingi ng paumanhin. Sino po ang pwedeng makausap sa inyo? Humihingi po kami ng paumanhin dahil narating namin ang lugar ninyo. Hindi po namin sinasadya. Wika ng leader namin. Pero parang nagsalita lang sa hangin ang aming leader at nananatili namang tumatawa na at umahagik-gik pa ang mga kabataan. Nakatingin lamang sa amin ang mga kalalakihan na halatang mga mangmang. Maya-maya lang ay ang mga matatanda namang kababaihan ay tumayo at umalis. Pumasok sa kanilang bahay at nagsara ng kanilang pintuan. Dahil dito ay lalo kaming nahirapan. Dahil para bang walang gustong kumausap sa amin. Para silang mga tribo. Kakaiba ang kanilang kilos at amoy. Maging ang hangin dito ay kakaiba din. Si Mitch, hindi na mapakali. Huwag kang lalayo sa akin, Jin, ha? Mukhang panganib na naman ang nararamdaman ko sa lugar na ito. Wika niya. Ano ba naman yan? Halos 5 oras pa lang tayong naglalakad pero puro problema na. Mabuti pa nga yata bumalik na lang tayo sa baba. Hindi na maganda ang mga nangyayari. Wika ko naman. Nilapitan naman ng leader namin ng isang lalaking kakaiba ang kilos at anyo. Nakatingin lang ito sa amin at hindi kumikilos. Pero bigo ang aming leader na makakuha ng sagot. Tumuro ito at ang ibig sabihin, umalis na daw kami. Ang mga bata naman ay nananakit na. Nararamdaman ko na ang kanilang kurot at para bang sabik na silang makakita ng mga tao. Ang isa naming kasamahang babae nagagalit na dahil ang mahaba niyang buhok ay hinihila ng mga kabataan. Kaya naman lalo kaming natakot. Tandaan ninyo, huwag na huwag kayong dadaan sa dinaanan natin kanina. Kung ano man ang mangyari, maghiwa-hiwalay tayo ng daan. Laging ang takbo ninyo ay ang paibaba lamang. Bulong ng leader namin. Nagpasya na kaming dahan-dahang kumilos at lumakad na kami sa iba't ibang direksyon. Magkasama kami ni Mitch at hindi niya ako hinihiwalayan. Alam niya ang kahinaan ko ay ang tuhod ko. Dahil baldado na rin ako sa mga matataas na bundok na aming narating. Kaya naman nag-aalala ito sa akin. Maya-maya nga ay nakarinig na naman kami ng mga sipol. Nakita ko muli ang mga taong hubad ay nakabitin sa mga puno. At para bang tumutulo ang mga laway nila habang nakatingin sa amin. Tumakbo na kayo. Hindi sila tao. Bilisan ninyo. Sigaw ni Mitch. Agad akong nahatak ni Mitch at tumakbo kaming pareho sa ibang direksyon. Halos dala-dalawang tao kami na naghihiwa-hiwalay. Habang ang leader namin ay nananatiling sumisigaw at sinasabing, magdasal kayo dahil isang malaking panganib ito. At biglang nag-ingay ang mga aso. Napalingon ako sa matataas na puno. Kitang-kita ko na maraming nakahubad na lalaki
ang nananatiling sumusunod sa amin. Para silang mga unggoy na kumakapit sa mga sanga ng puno. Diyos ko, tulungan mo po kami. Dasal ko. Dahil sa kaalaman ni Mitch, dumaan kami sa walang punong matataas at pinakaramdaman namin ang lagaslas ng tubig. At tama nga si Mitch, isang napakalawak na ilog ang aming tinatahak at nawala na ang mga sumusunod sa amin. Itinapon na namin ang aming mga backpack upang gumaan ang katawan namin sa pagtalon sa ilog. At habang papalapit kami sa talon, rinig na rinig ko ang sigaw ng aming mga kasamahang babae. Para bang nasasaktan ito at tinatawag ang pangalan ng leader namin. Agad kaming napatigil sa tabi ng pangpang ng ilog at susubok kaming balikan ang kasamahan namin. Pero laking gulat namin nang makita naming paparating ang ilang kalalakihan na buhat-buhat ang katawan ng aming kasamahan. Habang punong-puno ng dugo ang mga mukha ng lalaking nakahubad. Jane, tumalon ka na sa ilog. Ang mga kasama natin kinakain na nila. May pangil sila Jane at hindi sila tao. Mga aswang sila Jane. Sigaw ni Mitch at nataranta na nga ako. Sabay talon at nagpadala ako sa malakas na agos. Tanaw na tanaw ko ang mga lalaking nasa tabi ng ilog. Habang hawak ang mga baraso at hita ng mga kasamahan kong mountaineers. Nagtatakbuhan sila habang kita ko ang leader namin na hinahabol ng mga ito. At nawala na sa paningin ko si Mitch. Tuloy akong inanod ng malakas na bugso ng agos ng ilog. Sumisigaw ako sa pangalan ng mga kasamahan ko at hinahanap ko si Mitch. Hanggang mawalan ako ng malay at hindi ko na alam ang nangyari. Mitch! Sigaw ko. At nasilaw ako sa liwanag at nakita ko kaagad ang mga doktor na gumagamot sa akin. Nakita ko din ang mama ko na umiiyak sa tabi ko. Ma, asan si Mitch? At ang mga kasamahan ko? Asan sila? At halos magwala ako sa sakit ng paa at katawan kong nabugbog ng malalaking bato. At pilit akong pinapakalma ng mama ko. Nalaman ko na nasa ICU si Mitch at ang leader namin. Dahil sa sugat sa mga ulo ng mga ito. At ang 4 na kasamahan namin ay nawawala. At ang 3 pa ay kumatos daw. Dahil sa kanilang naranasang bugbog sa katawan. Ako lang daw ang gising at kaming 7 lang daw ang nagpatianod sa ilog. At nagkataon naman na napadpad ang mga katawan namin sa dulong ilog. Kung saan may naglalabang mga mag-anak at agad nila kaming natulungan. Agad na nag-report sa pulis sila mama at gamit ang chopper ng PNP. Ginalugad nila ang kabundukan. Nagbabagakasakali akong buhay pa ang 3 kong kasamahan. Pero wala silang natagpo ang kabahayan at halos magwala ako. At nakikipagtalo ako sa mga pulis na saksi ako. At kitang-kita ko ang mga nilalang na hindi sila tao. Subalit sinabi ng mga pulis na baka daw nagdideliryo lamang ako ng mga oras na yon. At baka daw ang umahabol sa amin ay mga unggoy. Na malalaki daw talaga ang timbang at mapanganib daw talaga ang mga lahi ng unggoy sa kabundukang iyon. Lalo akong nagwala at halos mabaliw dahil kitang-kita ko ang lahat. Hinintay ko na lamang na magising si Mitch at ang leader namin, pati ang 4 pang mga kumatos. Pero nang magising ang mga ito, sinabi nilang nalunod lang daw kami sa ilog at wala daw humahabol sa amin. At ang 3 pang nawawala ay kinain daw ng mga mababangis na hayop. Nagmakaawa ako kay Mitch na magsabi ng totoo. Subalit ayaw nitong magsalita at wala daw siyang maalala. Halos 1 taon akong buhay na parang patay at munti ka nang mapapasok sa mental hospital. Walang naniwala sa akin at ang mga kasamahan ko
lumabas na ng bansa. Hanggang sa isang araw, tumawag si Mitch at sinabing walang mali sa akin. Jen, tama na. Tama lahat ang mga sinasabi mo. Kaya lang ayaw naming may mapahamak pa. Maging ang leader natin ay yun din ang pananaw. Pag binulahaw pa natin sila sa kabundukan, madaming madadamay kaya manatili na lang tayong walang alam. Pagkasabi niya nun, ibinaba ni Mitch ang telepono at napaisip ako. Tama nga naman sila. Kaya mula noon, iniisip ko na lang na isang bangungot ang nangyari. At ipinagpatuloy ko na lang ang buhay ko. Sa ngayon ay nasa bansang Canada na ako at dito na ako nagtatrabaho at may pamilya na rin ako. Salamat po sa mga nakinig ng karanasan ko. Paalala lang, lagi po tayong magdarasal dahil yun lang po ang makakapagligtas sa atin sa mga kampon ng kasamaan. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa mga oras na ito. Mabuhay ka at God bless sa iyo. Muli po, ako po si Jane ng Mindanao.